Paano mo ang mga residente ng isang bayan sa Antique sa sinapit ng isang critically endangered na ibon sa kanilang kagubatan? Anong klaseng ibon kaya yan? Kuya Kim, ano na? Ito lang ibabang tuka at wala ng buhay na i-turn over sa pamunuan ng barangay Tigbalua 1 ng Sibalom Antique ang ibong ito. At gano'n na lang daw ang panghihinayang ng kapitan ng barangay na si Mark Raymond. Lalo't ang naturang ibon ang pinaka-iniingat-ingatan pa naman daw nilang Visayan Tariktik Hornbill. Nakakalungkot at nakakapanghinayang po kasi endangered na po yung ibon na nahuli at namatay. Ayon sa kapitan ng barangay, mahina na raw ang ibon nang makita ito ng isang residente sa kagubatan ng Sitio Suyan hapon nitong Sabado. Kita niya po ito na may sugat na puwet banda at yung kanyang tuktok ay putol po yung sa lower part. Sinubukan pa raw itong gamutin ng sumaklolong residente. Kinaumagahan po namatay yung ibon. Pero bakit kaya naputo ng tuka at pinawian pa ng buhay ang kawawang Visayan Hornbill? Kuya Kim, bakit napakalaki ng tuka ng mga hornbill? Kuya Kim, ano? Isa sa natatanging feature ng mga hornbill ang napakalaki nilang mga tuka. Ang mga tuka nila ay sinusuportahan ng napaka-muscular at malalakas nilang mga leeg. Ang mga tuka nila ay ginagamit nila pang-hunting, paghahanap ng mga prey at paggawa ng kanilang mga nest. Pero alam niyo ba kung bakit hornbill ang tawag sa mga ibong ito? Ang sagot, makikita sa ibabaw ng malalaki din ng tuka. Ayon sa mga pag-aaral, yung cast nagsisilbing accessory for mating for some species of hornbills. Ginagamit din nila to para ma-regulate or mapalakas yung kanilang mga calls. Ang Tariktik Visayan Hornbill naman, o Penelopides panini, ay tanging sa Pilipinas lamang nakikita. Ito'y endemic o nakikita lamang sa Visayas. Minsan din silang namataan sa mga isla ng Guimaras sa Visayas at Tikaw sa Bicol. Napakaingay ng mga ibong ito. Pakinggan natin ang tunog na kanilang ginagawa. At yan hango ang kanilang pangalan na Visayan Tariktik Hornbill. Samantala, ayon sa pamunuan ng barangay Tigbalua 1, posibleng tinirador daw ang natagpuan nilang Visayan Hornbill. Kaya sugatan at naputol ang tuka nito. Magsasagawa sila ng investigasyon para matukoy ang nasa likod nito. 100,000 to 1 million daw po yung penalty. 6 years imprisonment po pag patunayan na siya po yung nakahuli. Ang mga labi ng ibon, kanila raw itinurn over sa pambansang museo. Kukunin daw ng taga Manila ng National Museum, i-preserve daw nila. Pigilan na po natin yung pamaril at pagtirador ng mga ibon. We do have a law regarding wildlife. Siguro mas kailangan paigtingin natin yung implementation ng mga to. Mahalaga na meron tayong education, awareness campaign. Laging tandaan, ibon mang may layang lumipad, kulungin o saktan mo at umiiyak. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.